Magandang umaga mga kasaka. Nandito tayo sa palayan natin ngayon. Tinitingnan natin yung update natin. Ngayon ay August 19, 2025. Sa kasalukuyan okay naman. Green na green naman yung natin, palay natin overall. Yan, no? Ina-update din natin kung ano nang nangyayari sa in-spray natin na chief herbicide at 46 days. Yung natin yung mga grasses, broadleaves and sedges. Yung payong-payong lang nakikita ko parang nadali na. Pero yung tinatawag sa Bisaya na agingay, titingnan natin after 8 days yan. I-update natin after 8 days kung ano na nangyari kasi parang lang hindi tinablan ng chief herbicide Ikot tayo dito para sa update natin. Ito mga lang to, pinuli pa natin yung medyo bakante dito, yung kinain ng daga. Ito banda dito pinuli pa natin yan. Pero okay naman, ito yung natin, ipot na manok. Yan. Pangalawang broadcast ko pa lang to. Pangalawang harvest. At saka pangalawang broadcast ng tig 50 50 sacks na fresh na ipot ng manok. So ito yung kinalabasan niya. So sa susunod na naman, next cropping, ganun din gagawin natin. Kasi ang purpose natin nito, rejuvenate natin yung lupa. Kung titingnan mo yung lupa natin, meron siyang green. Yan yung mga ipot na manok na inano natin, binroadcast natin dito. Pagkatapos ay na-process na siya ng natin, mga bakterya. At the same time, yung bago natin i-broadcast kasi itong natin, yung seedling natin ng RC160 ito. Nilagyan natin to ng Bio-N fertilizer. Ang Bio-N fertilizer is isang nitrogen fixing bacteria. Ino-convert niya atmospheric bacteria para usable food. Dadalhin niya doon sa ugat ng palay natin. At yun yung magiging pagkain ng palay natin. So, experiment din to sa Bio-N. At ang lupa natin, in-sprayhan din natin to ng bioenzyme para pambulok at pampalambot ng lupa natin. Yan. Magandang tingnan, green. Yan. At 49 days. 49 days kasi 19 ngayon 49 days. Yan. Yan na yung katayuan. Tingnan natin kung ilang sako ang magiging harvest nito. Dati naka-harvest ako ng 35. Unang ko pa lang yun. Saka. At saka process ng ipot ng manok. 35. So sa ngayon, mukhang sobra to. Ng 35. At i-maintain na natin yung Bio-N kasi maganda din yun. Bio-N, bioenzyme, ipot ng manok para pang natin, rejuvenate na lupa natin. Yan o. Tingnan mo yan. Kung titingnan mo yung kabila, walang ganyan sa kabila. Yan o. Walang green. Pero may abo na yan sila Ayun, lumabas na yung wahay.
Yan. Sa chief herbicide naman, mukhang mga gragicidis at broadleaves na dadali naman kahit malalaki na. Tingnan din natin yan. Yan o. Masarap magaan sa kalooban na nakikita mo yung ganito. Masaya. Hello lang muna. Hindi ka na bumibili ng pagkain. Bigas, hindi ka na bumibili. May bigas ka na. Ayan yan to. Titingnan nyo. Yan, mga ipit ng manok yan. So, mayroon pa siyang pagkain talaga. Hindi pa lahat na consume ng nasa lupa siya eh. Yan. Ito yung inihinulit ko eh. Yung paghulit ko nito, mga to, hindi ko na hinugasan. Binunot ko na lang dito na may putik. Tapos tinanim ko. Mas maganda pala yun kasi titingnan mo yung level niya, halos pantay siya. Kaysa yung inano mo ng tubig, tinanggalan mo ng putik tapos saka mo itanim, madidelay siya eh. Ito hindi halos pantay siya, tingnan mo. Yung portion na to. Yan. Ito yung pinakauna. Yung yan dyan, malalim. Yung medyo maiksi. Yan, nahuli yan. Pero hahabol din yan. Yan o. Yan, payong-payong. Parang dadali naman. Ito rin. 6 fingers. Itong banda rito, hindi maano yung tubig eh. Ngayon lang makabuelo to. Naiksi dito dahil yung tubig stagnant. Pero ngayon okay na. Yan. Yung mga ganito. Green. Dito may iksi, pero ayos din to. Nadami dito. Kaya nyo dyan.
Itong variety na to 402 dahil yung mga ano dito kinain ng daga. Meron natitira konti lang. Yan yung mga ganyan, no? 160. Parang mix ito. Okay lang naman yan kasi pagkain naman to. Wala rin problema yan. So overall okay naman. Yung ano natin. Palay. Yan, ito 160 ito. Malalapad ang dahon. So hanggang dito na lang po. Kung gusto nyo itong video na ito at may nalalaman, natutunan kayo, paki-like and share naman. Paki-like and subscribe pala. Salamat po.